Wow! Nandito na po tayo sa pinakasentro nitong mga floating cottage. Makikita po natin dito, etong mga bato sa ilalim ayan, na nagsisilbing tahanan na rin para sa maraming starfish. Sobrang layo ng bus ito. Yes po. Ang interval niya 10 seconds and 2 seconds. Akala natin yung ilaw ng lightas yung umiikot ng gayan, hindi po. Ito po yung tinatawag nilang view deck at dito humihinto yung mga sasakyan para nga makapagpa-picture dito sa Fantasy World. Hindi ba sila natatakot? Nakakatakot talaga. Hindi ko nga kaya magsarado minsan dito mag-isa eh. Maliban sa lighthouse, makikita din po natin itong helicopter ng Coast Guard. Mamaya tatanungin po natin sa sir bakit may helicopter dito. So mula dito sa second floor nitong floating cottage, tanaw na tanaw po natin dito ang napakaraming mga yung mga floating cottage na yan. Good morning mga ka-Sef TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Yan. So kung kahapon ay pinuntahan po natin ang Taal Lake at in-explore po natin yung mga bagay-bagay na meron dito. Ayan. Ngayon naman ay doon naman po tayo sa dagat. Mula dito sa Tagaytay City, magta-travel naman po tayo ng higit 2 oras papunta sa coastal area ng Batangas kung saan makikita ang tinatawag nilang Little Boracay. Yan. So, nandito pa rin po tayo sa Dream Connect Pension House. Day 3 na po tayo dito sa Tagaytay City at talaga namang wala tayong naging problema dito. So ngayon nga pala ay araw ng Sabado at kitang-kita po natin na magandang panahon ngayon. Saktong-sakto kasi yung pupuntahan po natin ay dagat. Kaya nga nakaganitong outfit po tayo kasi ito po yung madalas kong sinusuot pag napupunta tayo ng dagat. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. Ilang minuto lang yung nakalipas at narating na po natin itong boundary ng Nasugbu at Tagaytay City. So dito po tayo liliko kasi ito yung papunta sa Lemery, Batangas. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now all is in your head. At matapos ang mahigit sa 20 minutes na travel mula doon sa Tagaytay City, narating po natin etong bahaging ito ng Lemery, Batangas kung saan makikita yung Fantasy World. So mapapansin po natin dito sa gilid ng kalsada, marami po yung mga sasakyan at mga tao na nakatigil dito. Dahil nga sa bawal pang pumasok dito sa Fantasy World, hindi pa po ito nag-ooperate at hindi pa po pinapayagan yung publiko na pumasok dito. Kaya yung mga gustong magpa-picture ay hanggang dito lang po muna sa kalsada. Yan, ito po yung tinatawag nilang view deck at dito humihinto yung mga sasakyan para nga makapagpa-picture dito sa Fantasy World. Grabe, sobrang ganda nitong lugar. Sayang kung hindi natin to masasaksihan sa loob. Parang nasa palasyo po tayo. So gusto po sana natin itong pasukin pero dahil nga sa off-limits pa itong lugar para sa mga outsider, kaya ayun, babalikan po natin itong lugar once na bukas na ito sa publiko. Dito nga pala sa bahaging ito ng Lemery, Batangas, maliban dito sa Fantasy World, matatanaw din po natin yung Taal Lake, yung Taal Volcano at ilang bahagi nitong bayan ng Agoncillo. Doon po banda yung Agoncillo, Laurel, at dito naman yung papunta dun sa Kalatagan. Okay. Hindi ko magat eh. Hindi ko magat. Mga taga saan po kayo? Pedro po. Laguna. Ito yung mga nakasabayan natin dito na galing sa San Pedro, Laguna. Okay, ayos.
mula dito sa bahaging ito ng Lemery, kailangan pa po natin mag-travel ng higit 1 oras papunta sa baybayin ng Calatagan, Batangas. Wow, tanaw na po natin mula dito yung karagatan na nasasakupan nitong western side ng Luzon. Grabe oh, tingnan nyo itong mga puno. Kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong puno. At dito pa sa gilid ng kalsada. Dito lang po ito sa Calatagan, Batangas. Public market. Ayan, so dahil nga sa hindi natin alam o kabisado itong lugar, kaya yun, ito po yung ating tour guide. Matapos ang halos 2 oras na travel mula doon sa Tagaytay City, ay narating na rin po natin sa wakas etong bahaging ito ng Calatagan, Batangas. Yun. So dito, makikita po natin itong napakaraming sasakyan. Sinakyan po ito ng mga turista na nandun ngayon sa mga floating cottage. Yun. Grabe, sobrang dami ngayon ng tao doon. Dahil nga sa weekends, ayan, araw ng Sabado, karamihan ng mga turista na nagpunta dito ay may mga dalang sasakyan. Tingnan nyo naman, oh. Sir, magkano po yung parking fee dito? Sa ano po sir, sa 4 wheels po sir, 100 pesos po ang singil nila. Sa mga motorcycles naman ay 20 pesos po. Good for 1 day na po yan. For the whole day po sir. Okay. Normally, anong oras po ba nag-uumpisang dumami yung mga sasakyan dito o yung mga turistang nagpupunta dito? Malimit po dito sir, pagka weekends po, madaling araw pa lang mayroon na pong mga ano dito. Gawa ng paunahan kasi sila sa park dito kasi po, pag nahuli tayo, doon na tayo sa dulo, yung nadaan natin kanina. Malayo na po lalakarin natin po kasi. Next mo daw sir yung ano nila. Akala ko yung mga ganitong tinda doon lang sa Divisoria. Oo, meron din pala dito. So kung hindi po kayo nakapagdala ng mga 2-piece, 1-piece, ayan, pwede po kayong bumili dito. Meron din pong J&A Apparel po sa aming Facebook account at sa Shopee po. Thank you po. Ayos. Talagang kikita yung ganitong negosyo lalo na ngayon na papalapit na yung summer. Sir, ano po pala yung first name nyo? CJ po sir, CJ po. CJ. Ano po kayo dito? Ako po ay may-ari ng balsa po. Tara po dito po ano. Ito po yung mga magsi-CR po. Kasi walang CR doon. Wala So po. kailangan pumunta dito. Yes po. Sasakay po sila ng bangka. Buti na lang na CR muna ako. Kasi hindi ka sumiyar. Babalik pa dito. Lalong kumalat yung dagat. Meron pang floating cottage na ginagawa dito. Yung mga kapitbahay din namin, mga Bisaya din po rin. Tagalite din po. Mga Bisaya, mga kababayan pala natin yung mga bangkero dito. Parang extension lang ng Leyte. Kaninang maaga pa. Siksikan to dito sir. Marami yung mga floating cottage na nakahilera dito. Pero dahil nga sa nagamit na at napunta na dun sa may bahaging yun ng dagat, kaya yung mga floating cottage na nandito ay manggilan-ngilan na lang. Marami na rin po tayong napuntahang mga bundok, mga kalsada, mga tulay. Ngayon naman, dahil nga sa malapit na yung summer, pagkakataon na natin to para maipakita yung mga lugar na pwede niyong puntahan ngayong summer. Sakto yo, tingnan nyo, yung panahon natin ay talagang umaayon sa ating plano ngayon.
kahit 5 minutes lang po yung trinavel natin mula dun sa mainland, narating na po natin itong area kung saan makikita itong napakaraming floating cottage. Look at that. Parang buong barangay yung nandito. Oo, parang isang barangay. So, eto po yung tinatawag nilang Little Boracay ng Luzon. Yun, tingnan nyo naman. Yung iba naglalakad lang kasi yan na po yung sandbar. Ayan. Habang inihila yung mga floating cottage, pwede po kayong magkainan, kwentuhan, at pag tumigil na to, pwede na po kayong mag-swimming. Ang saya dito, grabe. Makikita na po natin dito yung mga coral sa ilalim, oh. Look. Wow! Nandito na po tayo sa pinakasentro nitong mga floating cottage. Makikita po natin dito, etong mga bato sa ilalim ayan na nagsisilbing tahanan na rin para sa maraming starfish. So mula dito sa second floor nitong floating cottage, tanaw na tanaw po natin dito ang napakaraming mga, yan, yung mga floating cottage na yan. Iba't ibang disenyo, iba't ibang hugis at laki, pero isa lang yung purpose, yung madala yung turista dito at magbigay ng kakaibang experience. Matatanaw po natin dito yung mainland na nasa mahigit 1 kilometro yung layo mula dito. Dito naman sa kabila, matatanaw po natin yung Mindoro. Tama po ba, sir? Opo, sir. Mindoro. Yan, yung bundok na yan, yung mga kalupaan na yan, bahagi na po yan ng Mindoro, na bahagi pa rin ng Luzon. Bali po dito po sa Little Bora po kung tawagin namin sa Kalatagan, meron pong 4 na destination na pupuntahan. Yung pong tinatawag niyo sa sandbar, sa corals area, starfish area, at yung panghuli po doon banda sa may yung po tinatawag na Little Boracay po. Kung saan napakapinong buhangin po doon, kahit nakapaalan tayo, marelax po tayo doon po, sir. Usually po, sir, ano siya, ang sa day tour lang po kasi dito po, 7 to 4 po ang binibigay na oras po. Pero kung sa amin naman, kung darating kayong maaga, alas 6 ng umaga, walang problema po sa amin, ihatid na namin kayo sa area para naman po makauna na kayo sa pwesto, lalo na po ngayong pag weekends po, dagsa po talaga ang turista. Kung sa weekdays naman po, hindi masyadong ganito karami, pero nasa 50% na rin po ang lumalabas na floating cottage po. Atong floating cottage, kung tutusin, kaya siya maglulan ng 30 katao. Pero nasa pandemic pa rin po tayo, nililimitahan lang kami hanggang 15 katao para hindi na po masyadong masikip ang kilos ng mga tao po. Ang rate po namin, sir, is 4,500 po sa 10 packs below. Sa excess po nun, magpe-per head na po kami. 400 per head po yung naging rate po namin. Mas magandang pumunta dito kung kasama natin yung ating mga pamilya, barkada, at yung mga jowa. Talagang ma-enjoy natin yung lugar at hindi tayo mapapahiya kasi nakita nyo naman kung gaano kaganda yung pinuntahan natin. Sa ngayon kasi meron pa tayong pupuntahan kaya tiningnan lang po natin, saglit na explore dito. At least nakita po natin kung gaano kaganda itong bahaging ito ng Kalatagan, Batangas. Okay, raradyo na ako sa'yo, pre. Tuwing umaga daw ay sobrang dami ng balsa na nakadaong dito. At tuwing hapon naman, nagkakaroon dito ng traffic. Yun, dahil nga sa yung ilang mga turista na nandun, sabay-sabay na pumupunta dito sa Pangpang. Yung nangyayari dahil nga sa kokonti lang yung mga ganitong daungan, kaya nagkakaroon din dito ng traffic. Bumili na ako kayo ng kakanin. Ano po to?
Ito ay halayang oro. Ubi halaya. Opo. Tapos, ay suman. Gas. galing nung teknik nila. Pag malapit nang dumaong yung mga turista, eto na yung pinepwesto nila. So, ikaw ba naman kung uuwi ka na, syempre, bibili ka ng pasalubong. Magkano po dito sa ubi halaya? 35 po, tatlo 100. Dito marami yung mga ano pa, oh. Mga king Pastillas. Magkano po dito sa pastillas? 25 po. So dahil nga sa tanghali na, kaya anong magandang gawin ngayon? Siyempre, yung kumain. Mula naman dito sa bahaging ito ng Kalatagan ay magta-travel naman tayo ng ilang minuto papunta doon sa kainan. Susubukan po natin dito yung mga best seller na pagkain na pwede nyong ma-avail o pwede nyong kainin pag nandito kayo sa bahaging ito ng Kalatagan. Okay? So tara, let's go! Minuto lang yung trinavel natin mula dun sa Kalatagan coastal area. Narating naman po natin itong D3M Foodmates. Ayan, isa po ito sa mga popular na kainan dito sa bayan ng Kalatagan. So si sir ay meron pa siyang asikasuhin doon. Thank you sir ha. Thank you. Ayan, isa na namang first time experience. Ingat po kayo sir. Kita-kits po ulit. So tara, order na tayo. Dito tayo. Tingnan po natin yung menu nila dito. Katatapos lang po naming mag-order ng aming pagkain. At dahil nga sa isa to sa mga masasabi nating slow food. Kung may fast food, may slow food. Sila po yung nag-o-offer ng mga pagkain na lulutuin pa. Sa slow food, nauuso dyan yung mga kwentuhan habang inaantay yung pagkain, pag-share ng mga pictures. Sa ganda ng pinuntahan natin kanina at sa dami ng mga pictures na kinuha mo, yan oh. Gustong-gusto ko nang i-post. Paano ko ba ito masishare? Natanong na rin natin kung paano. Punta ka sa Play Store, i-download mo yung Share It. Yan, install mo. Bakit Share It yung pinahanap ko sa akin sa Play Store? Si Share It kasi, mas mabilis siya kumpara dun sa mga typical nating ginagawang method, yung mga Bluetooth, yung mga Messenger. Sa Messenger, madalin din naman, depende sa internet. Ang problema, nababawasan yung quality. Okay. Sa Share It, talagang mabilis siya, tapos hindi nababawasan yung quality. As is yung quality mula dito sa isang phone papunta dito sa isang phone. Kaya yun yung pinipiling application pagdating sa file sharing. Yun. So gumagamit siya ng Bluetooth at the same time ng Wi-Fi. Kaya pala mabilis. Kumbaga sa internet, point to point, binabato niya yung file papunta dito. So susubukan natin. Open natin yung mga Share It natin. Okay. Allow lang natin yung mga nagpa-pop up na mga notification. Send. Okay. Tapos pipiliin ko yung malulupit na picture ni Seth. Iyon. Madali lang gamitin. Alam na ni sir. Ganon po kadali gamitin si Mabilis Share It. nga. Dito naman, dahil nga yung phone natin yung receiver, kaya receive. Para ma-connect yung dalawang phone, kailangan po nating i-scan yung QR code. Oh, grabe. Sobrang bilis. Parang nag-transfer lang tayo gamit yung computer. Oo, ang bilis. At alam mo ba, ito yung pinaka-the best sa Share It. Maliban dito sa pagta-transfer ng files, nakikilala na rin itong Share It dahil sa libreng load. Wow. Meron na pala siyang ganun. Nakapag-transfer ka na ng file, may libre pang load. At dito, wala kang gagastusin. Ni piso. Click mo lang yung itong free load. Preload. Yan, lalabas sa itong dashboard. Sobrang dami ng pwede nating gawin dito. At sa dami ng pwede nating gawin, lahat po yun ay merong katumbas na coins. Halimbawa, nag-transfer tayo ng file. Pag-transfer natin ng file, magkakaroon na tayo ng libreng coins. Ayan, ito po yung coins. 500 coins, katumbas po yan ng 50 centavos. Sa 1,000 coins, katumbas po yan ng piso. Sabihin, bakit ang baba naman ng palit? Hindi po yan mababa. Malaki po yan kasi dito, kahit anong gawin mo, nagkakaroon ng coins. Oo, tsaka libre, pipindutin mo lang. Diba? Yun. Maliban sa pagta-transfer ng file, pagla-login at dito sa paglilinis ng phone, pwede rin tayong magkaroon ng coins sa pamamagitan ng referral. At daily check-in. Bawat login natin sa kada araw, tumataas siya. Sa day 1, nasa 100 coins yung papasok. Sa day 2 naman, 450 coins. So, lumilipas yung araw, tumataas
pataas hanggang sa marating natin itong 3,000 Ang laki points. niya, no? Parang sa 7 days mo, ang laki na yung points na makukuha mo. Hindi pare-pareho yung araw. Para makakakuha ka ng agad ng load in a 1 week. So yung iniisip na ang baba naman, mataas na yan kasi sobrang dami ng coins na pwede nating makolekta dito. Tsaka pwede mo siyang gawing habitual na every morning pindot lang. Ganun lang. Sa amin nga, nakakailang transfer kami sa isang araw. Dahil nga sa ganda ng camera ni Sir. Yan. At maliban dyan, pwede kang manood ng mga videos, mas malaki yung Mas malaki point. yung bigay, no? Manonood ka dito ng 2 minutes na video, 5 minutes, may katumbas yan ng 501 coin, 1,000 coin. Dito sa phone ko, may naka-built-in na dito na file sharing. Pero minsan, sumasablay, tapos namimili pa ng phone. Dito sa Share It, ito yung nire-recommend ako sa mga kaibigan ko kasi halos lahat ng phone gumagana siya. Pwede siya sa iOS, sa Android, sa PC. So kung nakalimutan nyo yung mga kable nyo, yung mga storage, ayan, pwedeng direkta na Sa Share It. sa Share It. Galing. Pwedeng gamitin yung inyong mga Facebook account at Google account. So dito may minimum po para ma-transfer ni Share It sa mga numbers nyo yung load na nandito sa account. So minimum sila ng 10 piso. Wow. 10 piso pwede mo nang ma-claim. At pwede siyang ma-transfer sa kahit anong network. Globe, Smart, Token Text, kahit ano pang network yan. Pwede nyo ma-claim yung load. Ayos. I was real down with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. Ayan, so katatapos lang po namin kumain dito. At ngayon naman ay pupuntahan naman po natin yung lighthouse. Mamaya malalaman nyo po kung bakit mayroong lighthouse etong Kalatagan. No, I'm about to explode. At matapos ang mayigit sa 10 minutes na travel, mula doon sa kinainan namin ay narating na rin po natin etong Cape Santiago. Yun, dito po makikita ang isang sikat na lighthouse. Yan po yung lighthouse. Dito ay mayroon pong entrance fee na nagkakalaga ng 50 pesos kada tao. At maliban sa lighthouse, makikita din po natin itong helicopter ng Coast Guard. Mamaya tatanungin po natin sa Sir bakit may helicopter dito. Isa ko sa yung parola ng Cape Santiago sa mga pinakamatandang parola matatagpuan sa Pilipinas. Isa yun sa ginawang proyekto ng Espanya, noong panahon ng Espanyol na magtayo sila ng mga parola sa mga bawat sulok ng Pilipinas. Yun yung para pagliwanagin yung archipelago ng Pilipinas natin. Ito naman is given last March 12, 2018. Ito is marker na binigay ng National Historical Commission of the Philippines. Nakatunayan na isa ang infrastructure ng parola ng Cape Santiago sa pinakamatandang matatagpuan dito sa Pilipinas. 1887 po siya inumpisahang itayo, then 1890 na po siya natapos. Yung isa nga po yung Malabrigo yung matatagpuan doon sa Lobo, Batangas. Then, around 1990s po, napasa na po sa Coast Guard yung jurisdiction ng paggamit ng lighthouse. Sila din po yung nagme-maintenance ng ilaw sa taas, though hindi na katulad ng dati na mano-mano. Pasensya na sir, hindi ko na kayo masasama dito sa loob ha. Kasi madami na hong crack yung pag-akyat kasi nga sa madalas na paglindol dito. Kasi yung fault dyan lang po sa may dagat. Kaya kung makikita nyo yung daan pataas sobrang daming crack. Kwento ko lang kung ano yung nasa loob ha. Spiral staircase na may 65 steps. Talagang pure na metal. Kaya yung daan talaga kalawangin na sa sobrang tagal na. Then sir, yan yung tinatawag na Verde Passage. Ayan yung iniilawan ng parola. Diyan yung dumadaan yung mula dito sa Puerto Galera papuntang Manila Pier. Yang natatanaw nyo yung mga bundok na yan, Mamburao na po yan. Occidental Mindoro. Then sa kabila, Golo Island. And doon sa right side naman natin ay Lubang and Ambil. Ayan yung lumang ilaw na matatagpuan doon sa taas. Yan po yung mano-mano. Hindi po, yan po yung electric na ho yan. Akala mo speaker. Sobrang layo ng abos ito. Yes po. Ang interval niya 10 seconds and 2 seconds. Do akala natin yung ilaw ng lighthouse yung umiikot ng ganyan, hindi po. Every 10 seconds, sabay-sabay yan umiilaw. Then 2 seconds ulit umiilaw. Tapos another 10 seconds, iilaw ulit.
Itong lighthouse nung World War II is naging garrison ng Hapon nung una. Lighthouse nga, tower, kitang kagad ng yung mga Pilipino na sumusugod o nagtatangka na sakupin ulit yung lugar na ito para makuha ulit yung makubgob. Upper hand talaga yung yung lighthouse. Kasi mula malayo nakikita kagad kung may parating na kalaban. Yan. Kaya madaming kwento-kwento na dito na kung anumang mga kababalagan. Kasi talaga nakakapit na sa pader yung kwento eh. Nandyan na sila mas nauna sila. Respect na lang natin yung kanilang spaces. Ganun. Tara, bumaba tayo. Yan yung full view nung lighthouse. 51 feet, 51 talampakan. Hindi ka ba sila natatakot? Nakakatakot talaga. Hindi ko nga kaya magsarado minsan dito mag-isa eh. Kaya pag alam ko na pauwi na din ako, tapos may dumating na guest na huling dumating, sinasabayan ko na. Pag nandito, sasarado ko na din. Kesa ako lang mag-isa magsarado, di ba? Sir, bakit na helicopter dito? Ayan po ay emblem nila. Dinala dito as katunayan na sila talaga yung may jurisdiction dito. Then dagdag attraction na din para sa mga pumupunta. Hindi lang yung lighthouse yung mapupuntahan nila, meron din silang ibang mabibisit. Kala ko sir, tutur nyo kami dyan. Exterior na lang yung nakikita natin dyan, wala na yung makina. Ito pala si sir, subscriber natin. Dilyo sa family. Sa Ilongos Liti kami. Nasundan namin yung Ito yung solid na follower. Kasi kung saan tayo magpunta, sinusundan. Kanina nasa floating cottage tayo. Pumunta siguro sila doon. Yung mga late din yun nandun. Marami siguro sa ating mga viewers ang nagtatanong kung bakit tinawag na Kalatagan etong bahaging ito ng Batangas. Bakit nga ba, sir? Sa una kasi talaga, nung unang pumunta dito yung mga sinaunang nanirahan dito, talagang latag yung pansin nila. Kapatagan, latag, kaya naging Kalatagan na Kalaunan. Okay, solve. Okay, so marami pa po tayong pupuntahang mga lugar na tulad nitong Kalatagan, may mga naitatagong kagandahan. Bago po natin makalimutan, subscribe po natin yung channel ni sir. At syempre, bago tayo mag-outing, siguraduhin po nating nakapag-install na ng ShareIt para mas madali po nating maitransfer yung ating mga files papunta sa iba't ibang uri ng cellphone, na pa-Android, iOS, at kahit anong gadgets pa yan. ShareIt, i-download mo na. Okay, so sa ngayon yun lang po muna at samahan niyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.